Ginigiting ng Manila Police District ang kanilang kampanya laban sa kriminalidad bilang pakikiisa sa National Crime Prevention Week. Kaugnay nito, bumaba ng halos 20% ang crime rate sa Maynila base sa pinakahuling update ng Manila Police District. Ang National Crime Prevention Week ngayong taon ay may temang sa crime prevention, may magagawa ako. Ito ay isang hakbang ng Philippine National Police para ipaalala sa publiko na may magagawa ang bawat isa para maparusahan ang mga gumagawa ng masama at bigyan ng katarungan ang mga naaapi. Sa pag-iikot ng news team sa ilang pangunahing lugar sa Maynila, nakita namin ang puspusang aksyon ng mga otoridad na mahuli ang mga kriminal. Mula sa pagsakote ng mga iligal na armas at droga at pag-aresto sa mga magnanakaw at rapists, nagpapasalamat ang mga local government units sa Manila Police District para mapanatili ang kapayapaan sa kani-kanilang mga lugar. Papasalamat kami sa PNP at pagpunta po nila rito, inisikaso kagad. Yun lang po masasabi ko na tama yung nagkakatulungan ng barangay at ang kapolisiyan. Yan po ang dapat po. Kriminal. Dapat po labanan natin lahat yung mga umaabuso sa batas. Pusong nagpapasalamat po kami sa kanila po dahil nung pagdating pa lang po namin dito, takbuhan kagad po sila sa amin. Ang mga pulis po. Patuloy naman ang panawagan ng Manila Police District para sa pakikipagtulungan ng bawat mamamayan. Kung may nalalamang kalokohan o may nasaksiyang krimen, i-report agad sa pinakamalapit na presinto at nakahanda ang mga pulis para umalalay sa inyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bernard Tan. Samantala, suportado rin ng pamahaalang lungsod ng Maynila ang pinag-ibayong kampanya ng pulisya kontra sa krimen. Narito naman ang ulat ni Noel Perfecto. Muling inilunsad ni Mayor Fredo Lim ang malawakang kampanya kontra sa lahat ng klase ng kriminalidad sa premyadong syudad. Matapos ang magsulputan ng iba't ibang klase ng reklamo ng ilang barangay hinggil sa kakulangan ng police assistance para sa mga nangangailangan nito. Partikular na binigyan din ni Mayor Fred Lim ang pinaglipan ng mga hulid up at riding in tandem kung saan sabit ang ilang miyembro ng Police Maynila. Ang standing order ko sa inyo, na you have to confront this rising occurrence of crimes. And the moment a crime has been committed, all out ang trabaho ninyo. Kung inaakalaan ninyo, yung special group ninyo, puro mga inutil, palitan ninyo. Pinansin rin ni Mayor Lim ang pagdami ng terminals ng iba't ibang klase ng sasakyan mula sa depadyak sa mga panunukan, taxi sa mga malls, sangkatutak na sidewalk vendors at hindi lamang sa pangunahing lansangan kundi pati sa mga side streets at ang nagsulputang mga eyesores tulad ng dead men walking, rugby people at taong klase. Sa lahat ng public plaza, all public plazas, must be rid of all vendors. Meron Supreme Court decision dyan all public plazas, public places cannot be the subject of the commerce of man. Kaya hindi pwede. At yung mga street people, lalo na yung sinasabi ko sa inyo, 5 and 9. Agad din pinakilos si Rick de Guzman ng mga operatiba nito para makatulong sa pinagti na kampanya ng local authority na ani ay mahalaga para sa posibleng pagpuna ng bagong kalihim ng interior and local governments sa mga serbisyo ng pamahalaan. Utos ng ating alkalde, paigtingin natin ang pagsupo dito sa mga kriminal. At saka siyempre, linisin natin ang buong Maynila. Siyempre, para pakita natin dito sa ating bagong DILG secretary na tayo talaga pinaigting natin itong mga kriminalidad dito na dapat mawala. Agad din tumalima ang mga pulis sa atas ni Mayor Lim. Ngunit para sa isang Korean national na ito, biktima siya ng kalupitan ng mga pulis Kamaynilaan. Kasama din po yan sa mga clearing operation natin, hindi lang po yung mga nag-bagman, yung mga naka-obstruct doon sa lahat po ng lugar na kailangan linisin namin. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.